Ano ba, una ba ang trabaho ditong si Atras? Si Atras. Ano ba to? Sa Senado, House. Spokesperson siya ng House. Parang ginagaya ito si Auntie Claire. Alisin mo na yung parang. Parang kung baga sa tela, isa pinagputulan ito. Ano ba to ni former anak ni Kong Benny? Tapos abogado rin yan. Tsaka bilis siyang mambintang Senado daw ang may kasalanan. Bakit hindi niya pasa yung legislative wage hike? Sa akin lang as a communicator dapat nagge-generate kayo ng goodwill para sa amo ninyo. Di ba? Kung hindi kayo nagge-generate ng goodwill at naiinis ang tao sa inyo, therefore nadadawit yung amo niyo sa inis sa inyo, wala po kayong kasaysayan dyan. Huwag kayo magtrabaho sa likod. Huwag sa harap. Tsaka tama ka, bago lang si Princess Amante, bago pa lang siya ka-appoint. Isama na natin, idikit na natin yung legislated wage hike. No? Sinisisi kami ng House, bakit hindi daw pumasa yung kanilang 200 pesos na legislated wage hike. Pinasa din nila ngayon last minute nung mag-a-adjourn kami. Yung sa amin, na 100 pesos legislated wage hike, pinasa ng Senado February 2024. Last year pa. 1 year and a half na, almost. So kung seryoso, ang House of Representatives may isang taon, hindi nila inaksyonan. Di ba? Kung 100 man o 200, kung seryoso talaga sila ngayong mag-a-adjourn CDD pa, pinipilit nila kami na yung 200 pesos. Parang pampolitika naman ito. Di ba? Meron na naman bagong tagapagsalita. Isa pang nakakagulo yun Di ba? Sino? Si Abante. Atras. Sino? Princess Atras o Abante. Princess Atras, ma'am, kung ako sa inyo, pag-aaralan ko muna yung mga issues. Kauupo lamang hunyo riyan. Di ba, ang principal role sa akin, ang principal role kasi ng spokesperson, di ba? Dapat nagge-generate yan ng goodwill para kung sino man ang amo nyo. Diba? Kung kayo hindi nagge-generate ng goodwill at naiinis pa tao sa inyo, wala kayong kasaysayan dyan. Dapat yung mga spokesperson dapat amable. Parang ginaya nito si bakit ano ba sinabi nito? Ano ba una ba ang trabaho ditong si Atras? Si Atras. Ano ba to? Sa Senado, House. Spokesperson siya ng House. Mr. Speaker, kung ganyan ang mga ipaglalagay nyo riyan, talagang parang ginagaya ito si Auntie Claire. Alisin mo na yung parang. Kung baga sa tela, isa pinagputulan ito. Imbis na maka-generate, tama ka ng goodwill, baka ayos, nakakaano pa alam mo, pag ganyan, counterproductive kung bakit kayo nandyan. Sa akin lang as a communicator, dapat nagge-generate kayo ng goodwill para sa amo ninyo. Di ba? Kung hindi kayo nagge-generate ng goodwill at naiinis ang tao sa inyo, therefore, nadadawit yung amo nyo sa inis sa inyo, wala po kayong kasaysayan dyan. Huwag kayo magtrabaho sa likod. Huwag sa harap. Tsaka tama ka, bago lang si Princess Amante, bago pa lang siya ka-appoint na spokesperson. Ano ba ito ni former anak ni Kong Benny? Tapos abogado rin yan. Alam ng lahat na magkaaway si Vice President Sara at saka yung airpot mo. Diba? Tapos yung airpot mo la chika. Siyempre, alam naman nila na may tampo ka o may galit ka. Diba? Kasi may axe to grind dahil nung kampanya, sinabakan ni BP yung airpot mo. Olat chika. Huwag ganon. Tsaka bago pa lang tapos sinisisi niya yung Senado. Naninisi sinisisi ang Senado dahil nga doon sa yung dito sa wage hike bill, no? Again, kung seryoso, kaya ang daw House, hindi natutuloy, diba? Sinasabi kaya hindi natuloy kasi na hindi raw inadapt ng Senado. Ganito yun. Pinasa ng Senado yung 100 pesos legislated wage hike February 2024. So 1 year and 1 year ago. Ngayon, ang House pinasa just recently on third reading bago mag-adjourn sinide. Tapos kinabukasan, pumunta po ang ilang kongresista, pinipilit na i-adapt na lang. Siyempre, kailangan mong pag-aralan yan. Yung economic impact, di ba? Siyempre, kailangan mong tignan kung kakayanin. Di ba? Sen, Parindo, Pauski, alam nyo, miski na ipasa naman ng Senado at ng House, yung 200, siguradong ibibito. Yun nga. Exactly. Kasi ayon ng economic managers. Kita mo naman kagad yung timplada ng economic team yung response dun sa 200 legislative kasi kawawa ang dyan small and medium scale, hindi kakayanin. Ito nga kasi pero ito lang
inside story din. So sinabi nila, nandun, nagpunta yung representatives, bakit hindi sabi mo, nagpunta, taga-HOA sa inyo. Nung last day. Last day? Para i-convene daw yung BICAM. Sabi ni Senate President Cheese, in fairness si Senate President Cheese, andun ako kung talagang seryoso kayo, i-adapt nyo na ni Senate version para hindi tayo mag-BICAM kasi at least 100 pesos hindi magiging mabigat at makakatulong din sa manggagawa kahit papano. O di sabi na, sige, pumayag sila. Kinabukasan, yung last day, sinabi, ayaw daw nila. Ayun. Biglang tumanggib na, hindi daw pumayag. So talagang wala nang mangyayari talaga. Sa akin kasi, ang problema, binaligtad Doon ako nalulungkot. Binaligtad Kasi kung seryoso sila, February 2024, papasado na yung sa Senado. Di sana, they had more than 1 year na to pass their own version para may panahon pa para mag-BICAM. Ba, 1 year and a half? Not only BICAM. May panahon naman yung upper chamber. May panahon yung, kung kayo, halimbawa, yung pinag-uusapan natin na impeachment, hindi naman pwedeng ipasa ko yan. Tapos, boss, forthwith, kasi nakalagay forthwith, tirahin mo kaagad yan. Magkuha na kayo, mag-convene last 2 hours. Boss, pinag-aaralan ho yan. Diba, just to be fair with the Senate, in the same manner na pag yung Senado, meron namang proposal, pagbalik doon, pwede ba nilang sabihin sa House, bilisan nyo yung 100 legislated wage hike namin, pasa namin din sa inyo last 2 hours ng session, adapt nyo na lang yung amin, payag ba kayo House? Hindi rin, di ba? Either or, sa akin lang, di ba yung interparliamentary courtesy, diba? Dahil yan pinag-aaralan whether it is a tax measure, it is an economic measure, it is a legislated wage hike, dapat parehong bigyan nyo ng sapat na panahon yung mga sarili ninyo. Diba? Tapos pagka hindi nyo nagawa, titira yung tigapagsalita ninyo na magtututuro. Ma'am, pag nagturo ka, isipin mo, yung daliri mo, tatlong pang additional daliri nakaturo pabalik sa'yo. Tsaka bilis yung mambintang Senado daw ang may kasalanan, bakit hindi napasa yung legislated wage hike. 1 year na kaming, more than 1 year na namin pinasa. Kayo, ngayon lamang. At kung talaga seryoso sila, sinabi nga, adapt nyo para mabilis na natin maipasa. Biglang bubalik kinabukasan, hindi raw ayaw daw, hindi raw pumayag yung liderato. So precisely, kung kayo ayaw nyo ng 150, yung Senado naman ayaw ng 100, yung Senado naman ayaw ng 200. Kung noong araw nyo pa pinag-usapan yan, bakit kayo nag-uusap lamang ng last minute? Yan ang tanong ko. Sabi nga ni Sen JB, 2024 pa, February 2024. Pinasa na. Bakit 2025, last minute, dyan lang kayo mag-uusap? Bakit di kayo nag-uusap ng Marso, Abril, Mayo, 2024, Hunyo, Hulyo? Jesus, tapos ngayon, magtuturoan kayo. Pas mag-aaway kayo. Pangit. At the end of the day, bayan naman nahirapan. Di naman kayo. Kayo, lalaki ng sweldo nyo. Pero pag-usapan din natin yung kasi tama, no? Tama yung may punto yung sa Senado na dapat bigyan din sila ng panahon na pag-aralan ito at ito'y tatawid. Ito lang kasi ang tanong ng iba din, At siguro maganda rin na pag-usapan natin yung siguro pamamaraan, yung pamamaraan ng pagbabalik noong ano ba ito, ni-remand ba to? Ano ba yung ano ba yung ni-remand, binalik sa Congress? Ano ba binalik sa Congress muna? Yung reklamo. Binaba uli yung articles of impeachment, ganun ba? Pero kasi ang requirement or parang hinihiling ng Senado ngayon i-confirm ng 20th Congress, basically 20th Congress. Tama ba? 19, wala pang 20. Hindi, 20 ang pinabalik nila sa 19. Wala pa naman 20. Hindi, pero ang balita, ito yung balita nga na 20th ang mag-confirm. Isa-certify nila na itutuloy. Ng 20th? 19. 19 pa ngayon, pero isa-certify nila na pag-crossover. Sino mag-certify? 20th? House na itutuloy nila. But which house? 19? Congress or 20th? Because there is no 20th Congress yet as we speak. Wala pa Oo nga, pero ang tinatanong ko nga, di ba? Ang nire-remand mo sa 19 Therefore, 19. Tama. Pero ang balita kasi is ang nire-require is yung 20th ang mag-certify because they want itutulak ng House to the 20th. Yes. So wala pa. Basically, wala So certify lang naman. I think yun na nagiging parang nagiging usap-usapan ngayon kasi yung pamamaraan kung paano inaksyonan yung articles of impeachment. Although,
sabay naman malinaw naman natutuloy dahil meron ng Tsaka hindi summons naman yan, di ba? ang akala kasi ng iba lumalabas, parang akala nila na-dismiss na. Hindi po, no? Ito'y binalik lang. Kumbaga parang yung prosecutor binabalik sa... Parang confirmation lang. Ayusin mo muna, tsaka i-confirm mo, i-certify mo, itutuloy. Tapos, ayusin. So, ang 19 na magsa-certify, nasasabihin lang na ipapasa nila sa 20th, ganun ba? So, Merong requirements yung 19th Senate, di ba, doon sa impeachment. Na sinabi niya, i-confirm mo nga to 19 kung talagang ito yung mga yon, A, B, C, D, E, F, G. Yes. Okay, yun lang yun. Wala na iba. Not to confirm whether the 20. Iba yung balita. Iba. Sabihin, mali-iba yung sinasabi sa balita. Itong problema kasi, mga kapatid. Both sides, wala ko tayong kinakampihan dito. Ang kulang ho kasi, kayo lang ang nag-uusap. Hindi ho nyo iniintindi that there is a bigger audience, which is the public. Yung public interest component Bakit hindi nyo i-explica? Yun muna dapat kasi ang proseso. I-explica muna natin, paano ba ang proseso ng impeachment? Ito galing sa House, pupunta sa Senado, aaksyonan nito, magkukonvene, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, hanggang maging ganito. At siguro linawin. At linawin siguro. Ano ba talaga yung aksyon na gusto ninyo? Anong implikasyon nito? Hindi ano yung gusto ninyo? Ano ang nasa batas? Di ba? Kasi ang kwanho dito, either naman, miski na ano ang gawin ng Senado, merong papalag. Ito lang ang sa akin. Tayo po, di ba, kwan lang naman, mamamahayag. Ang sa akin lang, ang talagang sikreto rito, ay dumisisyon kagad yung Korte Suprema doon sa kasong i-final sa kanila tungkol doon sa impeachment. Kasi doon malalaan, sino ba talaga ang tamang nagsasabi? Ito bang mga against BP o ito bang mga pro-BP? Doon sa Supreme Court na case, hindi tinakil na issue doon yung transfer from 19 to 28. Hindi. Wala. Ang pinag-usapan lang doon is nararapat ba na tanggapin, by file at tanggapin yung articles of impeachment. Yun issue sa Supreme Court. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong i-final ng mga partido. All I'm saying is that kung maaari lang naman, again, kung nabigyan na naman sapat na panahon yung Korte Suprema, di ba, para pag-aralan yung mga kaso, medyo magulo na di ba? Ano talaga? Bakit hindi naman kami sa nagmamadali rin, pero kung pupwede lang at may panahon naman, bakit naman hindi kayo pumasok? Di ba? Para hindi na magkaroon ng constitutional crisis na tinatawag. Di ba? At linawin, ano ba talaga ang dapat gawin ng mga partido. Yan.